Meron po tayong isang sikat na crypto analyst na si Dark Defender ang nagbahagi ng kanyang pinakabagong pananaw at analysis na nagbibigay ng matinding excitement sa market. Direct po sa kanyang post, binigyan niya ng malaking highlight ang tatlong dambuhalang crypto assets. Yan, ang tatlong dambuhalang mga crypto assets na sina XRP, XLM at saka HBAR. Sinasabi niya na ang tatlong ito ay hindi po magkakalaban, kundi may kanya-kanyang distinct purpose o tanging papel na gagampanan sa global economy at lahat po sila ay gagamitin sa napakalaking scale. Sabi nga sa title ng ating balita dito kay Times Tabloid ay Dark Defender says XRP, XLM, and HBAR prices will skyrocket. Yan, alamin po natin kung paano. Ayon po kasi sa analyst, sa XRP, XLM at saka HBAR ay may kakayahang maglipat ng value at mag-support sa tinatawag po nating Real World Asset Tokenization or RWA sa loob ng magkakaibang niches o sector. Kaya naman ang kanyang naging huling conclusion ay lahat daw ng tatlong ito ay gagamitin at dahil dito ang presyo ng tatlong ito ay sabay-sabay na mag-skyrocket or lilipad paitaas. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat detalye ng analysis na ito para maintindihan natin kung bakit napakahalaga na maunawaan ang tinatawag na Big 3 ng modern finance. Pag-uusapan din natin ang mga totoong kaganapan sa buong mundo na nagpapatunay na nagsisimula na ang hula ng ating analyst dito. Pero bago yan, ay silipin po muna natin ang presyo ni XRP ngayon. Kung saan ay siya po ay naglalaro na ngayon sa presyong 1.2341. At gaya po ng inaasahan natin ay ayan po siya. Aabot po siya sa 1.2234 na major support. Dahil po yan sa muling pagkabasag ng ating major support dito. Yan na 1.3211. Kaya malamang ngayon or sa paparating ng mga araw ay tatama na po talaga siya rito sa 1.2234 na ating major support. Kaya ayan, patuloy pong bumabagsak itong si XRP. At balikan po natin ang ating balita para pag-usapan ang institutional rail at ang real estate sa Dubai. Ayan, simulan po natin sa pinaka-pinag-uusapan ng lahat. Yan po si XRP. Sa analysis na ibinahagi po ng ating analyst, yan ay positioning niya si XRP squarely or direktang-direkta sa institutional space. Ibig pong sabihin, sa XRP ay hindi ginawa para lang sa maliliit na bagay, kundi ito ay dinisenyo para sa mga dambuhalang bangko at saka financial giants. Binanggit po ng analyst ang Bank of Japan at saka Bank of America bilang mga prime examples kung saan ang malaking cross-border settlement o ang pagpapadala ng bilyong-bilyong dolyar sa ibang bansa ang siyang magiging primary use case ng token na ito. Ngunit hindi lang cross-border payments ang lakas ni XRP ngayon pong taong 2026. Si XRP ay gumagana rin. Gumagawa na rin ng napakalaking ingay sa mundo ng tokenization. Kung matatandaan natin, noong nakarang taon na ay inilunsad po ng Dubai Land Department ang kanilang tokenized real estate platform. At hulaan po ninyo kung ano ang ginamit nilang blockchain backbone. Yan po ay walang iba kundi ang XRP Ledger. Ang initiative na ito ng Dubai ay naglalayong magpasok ng mahigit $16 billion sa tokenized real estate pagdating ng taong 2033. Nakatumbas po ng 7% ng kabuang property transactions ng buong lungsod ng Dubai. Ngayon sa aking opinyon ay isipin po ninyo ang laki ng senaryo na ito. Kapag ang isang lungsod na kasing yaman ng Dubai ay nagtiwala po sa XRP Ledger para i-digitize ang kanilang mga lupa at ari-arian, hindi na ito isang simpleng speculation. Ito po ay real-world adoption na may bilyong-bilyong dolyar na halaga ng liquidity na dadaloy sa network. Idagdag mo pa rito
ang RCOX na isang UK-regulated digital securities exchange kung saan ay nag-commit po na maglipat ng $1 billion patungo sa XRP Ledger bago matapos ang kalagitnaan ng taong ito. At hindi lamang po yan, ang sikat na bangko na Societe Generale ay nag-launch na rin sila ng kanilang Euro stablecoin sa XRPL. Ang ibig sabihin ng lahat na ito, kapag ang mga institution ay nagsimula ng maglipat ng totoong asset sa network, ang demand para kay XRP bilang utility, gas at liquidity bridge ay tataas ng gusto. Ang pananaw po ng analyst dito na si XRP ang magiging hari ng institutional rail ay unti-unti nang nagkakatotoo sa harap ng ating mga mata. Ayan, pag-usapan naman po natin itong si XLM, ang public blockchain para sa everyday use at ang Wall Street Clearing House. Yan, dito po tayo sa ikalawang asset na binanggit ng analyst na walang iba kundi ang Stellar XLM. Kung sa XRP ay para sa malalaking institution at bangko, inalalarawan naman ng analyst ang niche ng XLM bilang public at napaka-praktikal. Sinasabi niya na ang mas malawak na publiko o ang masa ang gagamit ng digital asset na ito para sa kanilang mga everyday needs o pang-araw-araw na pangangailangan. Ang Stellar Network kasi ay binuo talaga para sa accessible at napakababang halaga ng payments sa consumer level. Ngunit huwag po nating isipin na dahil pangmasa si XLM ay wala na itong institutional backing. Kamakailan lamang nakatanggap po ang XLM ng isang napakalaking endorsement na yumanig sa buong Wall Street. Ang DTCC na siyang pangunahing clearing house sa Wall Street na nagproseso ng nakakalulang $4.7 quadrillion sa securities transactions ay nag-announce na iko-connecta nila ang kanilang sariling tokenized platform sa Stellar Network. Ang announcement po na ito ay kasunod ng isang napakahalagang SEC No Action Letter na nagpapahintulot sa DTCC na mag-tokenize ng mga totoong assets tulad ng Russell 1000 stocks, mga ETFs, at maging ang US Treasuries o mga utang ng pamahalaan ng Amerika. Matapos po ang balitang ito, nakita po si XLM. Nakita po ni XLM ang kanyang pinakamataas na growth sa mahabang panahon. Kaya check po natin yung kanyang chart dito. Ayan, para tignan natin ang kanyang naranasang pagsabog. Pero ayan, tulad po ni XRP, ay nakakaranas na rin po siya ng malaking pagbagsak. Sa aking opinion ay napakalaki po ng impact ng balitang ito para kay XLM. Ang DTCC ay parang central engine ng buong stock market sa Amerika. At ang desisyon po nilang gamitin ang Stellar Network para sa tokenization ng mga sikat na stocks at ETFs ay isang napakalaking sampal sa mga nagsasabing walang kwenta sa XLM. Para sa akin, ang halimbawa po ng network na ito ay parang isang expressway grid. Kung sa XRP ang siyang gagamitin ng mga dambuhalang cargo trucks ng mga bangko, sa XLM naman ang siyang gagamitin ng milyong-milyong ordinaryong sasakyan para sa mabilis at murang biyahe araw-araw. Ang pagsasama po ng DTCC at ng Stellar Network ay nagpapakita na ang retail at institutional retail trading ay magtatagpo sa iisang network. Tama po ang sinabi ng analyst natin. Ang retail power ng XLM na sinamahan pa ng tiwala ng Wall Street ay gagawa ng isang malakas na upward pressure sa presyo nito. Yan, dito naman po tayo kay HBAR, ang Enterprise Trust Layer at mga koneksyon sa BlackRock at Fidelity. Yan ang ikatlong asset na bumubuo sa listahan ng ating analyst, si Hedera or HBAR. Yan, identify ng analyst ang HBAR bilang isang enterprise tool o sa sarili po niyang mga salita, ito ay isang database o trust layer. Iba ang architecture ng Hedera kung ikukumpara sa mga traditional na blockchains. Ang disenyo po nito ay mas swak at mas angkop para sa institutional data integrity kaysa sa mga open financial markets lamang. At ang mga pinakabagong deployments
o paggamit sa network na ito ay nagpapakita na seryoso ang mundo sa paggamit kay Hedera. Ang mga sikat na platforms gaya po ng Orcax, Tokeny at Swarm ay kasalukuyan ng nagto-tokenize ng mga regulated assets sa Hedera network. At hindi lang ito basta-bastang assets. Kasama rito ang mga money market funds na direktang konektado sa BlackRock at Fidelity na dalawa sa pinakamalaking asset managers sa buong mundo. Dagdag pa rito, ang Ministry of Justice ng bansang Georgia ay nag-announce rin ng kanilang mga plano na ilipat ang kanilang buong National Real Estate Registry o ang listahan ng mga titulo ng lupa ng kanilang bansa patungo sa Hedera Network para sa mas ligtas at hindi mamanipulang database. Ngayon sa aking opinyon, ang Hedera HBAR ay isa pong silent giant. Habang ang maraming tao ay nakatutok lang sa presyo ng mga meme coins, ang HBAR ay tahimik na nagtatayo ng tinatawag po nating trust infrastructure para sa mga pinakamalalaking korporasyon sa mundo. Ang aking pananaw po rito ay simple lamang mga ka-crypto. Ang HBAR ay parang isang digital notary at vault system kung saan ang bawat transaction, bawat pirma at bawat dokumento ng mga higanting tulad ng BlackRock at mga gobyerno ay tinatangkang ligtas at hindi mababago kailanman. Kapag ang tiwala ng enterprise sector ay tuluyan ng napunta sa Hedera, ang utility po ng HBAR token ay magiging napakahalaga. Hindi po ito kompetisyon sa XRP o XLM, kundi ito ang magsisilbing secure database ng buong modern financial system at pamahalaan. Ang analysis na ibinahagi po ng analyst tungkol kay HBAR ay nagpapatunay na may malaking sorpresa na darating para sa mga holders nito. Yan, pag-usapan naman po natin ang isang narrative, tatlong asset, at ang complementary rules ng mga ito. Dahil po sa napakagandang analysis na ito, ang sentiment o ang pananaw ng buong crypto community sa paligid ng tatlong asset na ito ay nananatiling napakalakas. May isang particular na reaksyon mula sa community ang nakakuha ng pansin ng lahat. Sabi po niya, ayan, highlight lamang natin. Ayan, ang HBAR at saka XLM ay mga magagandang investments. Yan ang kanyang sabi. Ngunit nagbigay po siya ng isang napakahalagang babala para sa lahat ng mga investors. Huwag na huwag ninyong ibebenta ang inyong mga XRP para lang bumili ng mas maraming XLM o HBAR. Salip ang pinakamatalinong diskarte ay ang mag-accumulate o mag-ipon ng lahat ng tatlong asset na mga ito. Ang pananaw na ito kung saan ang tatlong tokens ay tinitignan bilang magkakakonektang mga asset na may complementary rules o nagtutulungan sa halip na magkakalaban ay mas lalong tinatanggap ng maraming eksperto ngayon. Ipinapakita nito na ang market ay lumalawak na at hindi na ito isang laro kung saan kailangang may mamatay na coin para mabuhay ang isa. At ito ay sinelyuhan ng konklusyon ng ating analyst na si Dark Defender na all three will be used, all three will search. Ayan, highlight lamang natin. Ayan. Sa madaling salita, ang tatlong ito ay gagamitin ng sabay at ang tatlong ito ay sabay-sabay na sasabog ang halaga. Sa aking opinyon, napakahalaga po ng payong ito na huwag pong isacrifice ang isang asset para lang makabili ng iba. Maraming mga traders ang nakakagawa ng pagkakamali na kapag nakita nilang natutulog ang presyo ng XRP habang umaakyat si XLM o HBAR, bigla silang magpapanik at ibebenta ang kanilang XRP sa luging halaga. Huwag nating gagawin yan. Ang tatlong ito ay parang mga haligi ng isang modernong gusali. Ang bawat haligi ay may kanya-kanyang pwesto at bigat na sinasalat. Yan, sinasalat. Kapag gumuho ang lumang financial system, ang tatlong ito ang magsisilbing bagong pundasyon. Sa XRP para sa wholesale institutional funds, sa XLM para sa malawak na retail space at consumer transactions, at sa HBAR para sa enterprise infrastructure at data compliance. Ang pagmamay-ari sa tatlong ito ay parang pagkakaroon ng kompletong set ng susi sa kinabukasan ng finance. Kung titignan po natin ang timeline ng mga pangyayari ngayong taong 2026,
makikita po natin ng mga partnerships na binanggit ng analyst ay hindi lang mga simpleng pirmahan sa papel. Ang pagpasok po ng BlackRock, Fidelity, DTCC at mga pamahalaan tulad po ng Dubai at Georgia ay patunay na tapos na ang panahon ng purong haka-haka o speculation. Pumasok na tayo sa tinatawag na utility era. At sa era na ito, ang mga tokens na walang totoong pakinabang ay unti-unting mawawala. Habang si XRP, XLM at HBAR ay mananatiling nakatayo dahil sila po ay may mga totoong makinarya na umaandar sa likod. Kaya naman, ang aking pangkalahatang pananaw sa analysis na ito ng ating analyst ay isang malawak na checkmark. Ang diskarte ng pag-iba-iba ng ating portfolio or diversification sa loob ng tatlong assets na ito ay isa po sa mga pinakaligtas at pinakamatalinong hakbang na pwedeng gawin ng isang pangmatagalang investors. Huwag po tayong tumingin sa panandaliang galaw ng presyo sa araw na ito, kundi tumingin po tayo sa kung ano ang mangyayari kapag ang bilyong-bilyong dolyar mula sa mga totoong assets ay tuluyan ng pumasok sa mga networks na ito. At ayan, sa kabuuan, ang mensahe po ng sikat na analyst dito na si Dark Defender ay malinaw at hindi natin dapat baliwalain. Ayan, si XRP ay para po sa institutional infrastructure, si XLM para sa pang-araw-araw na paggamit ng publiko na may backup ng Wall Street, at ang HBAR bilang ang enterprise trust layer para sa mga pinakamalalaking korporasyon at pamahalaan sa mundo. Lahat po sila ay may kanya-kanyang pwesto sa bagong kaayusan ng finance. Kaya huwag pong magpadala sa emosyon na ibenta ang isa para sa iba, kundi tingnan ang mga ito bilang isang pangkat na magkakasamang magdadala ng tagumpay. Ang babala ng community na mag-accumulate ng tatlo ay isang napakatalinong paalala para sa bawat isa sa atin. Kaya manatili po tayong disiplinado, magpatuloy sa pag-aaral at laging tandaan na ang kaalaman sa tamang utility ang ating magiging pinakamalakas na gabay sa mundong ito ng digital assets. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga crypto. Maraming salamat sa inyong panunood. Maaaring panoorin na rin ninyo ang ating sunod na recommended or suggested video dito.